Hey guys, kumakalat ngayon yung usap-usapan na Mark Magnifico Magsayo versus Naoya Inoue. Pwede ba talaga ito mangyari? At kailan ba ito pwede mangyari? At syempre, kaya bang talunin ni Mark Magnifico Magsayo itong si Naoya Inoue? Pag-usapan natin yan. Walang intro-intro kasi nasa labas ako. Anyway, Happy New Year po. Yes po, upaw. At nasa araw ko kanina, masyadong makintab yung ulo. Mabilis naman ito tumubo. Anyway, unahan ko na po kagad kayo. Maganda pag-usapan yung yung laban kasi gusto natin matalo si Naoya Inoue, no? Pag naglaban niya si Mark Magnifico Magsayo at saka si Naoya Inoue, syempre Mark Magnifico Magsayo at malamang itaya ko na naman yung buhok ko. Pero ito talaga feeling ko pag tinamaan si Naoya Inoue ng kamao ni Mark Magnifico Magsayo, ewan ko na lang. Pag ginamitan niya ng crossover punch, power punch nito ni Mark Magnifico Magsayo, yan ang diretso. Diretso talaga yan. Wala, diretso sa ospital. Sa lakas ni Mark Magnifico Magsayo. Parang ang ganda isipin, no? Kasi wala na tayong makita. Actually, parang sa ngayon po, no? Sa ngayon, at this stage of the career of Naoya Inoue, parang there's just no way, no one in any country could beat Naoya Inoue at his weight at 122 pounds. That's my opinion. And that's why even the Japanese themselves, sabi nila, ano na lang, angat niya siyang timbang para magkaroon ng challenge. Parang easy work daw sa kanya lahat. From 122. Sabi nga nila from 126 eh. Kaya nga ako naniniwala ako 130 kaya. Nabasa ko rin na may mapayag daw si Magsayo ng catch weight sa 129. Ang totoo dyan, logic will tell us that it doesn't make sense for Naoya Inoue to fight Mark Magnifico Magsayo right now kasi wala naman dahilan. Anong dahilan? Di ba? Kumbaga, bakit tatalon si Naoya Inoue para pagbigyan ng mga Pilipino para matalo siya? Eh di yung gagawin niya, 126 muna. Ubusin niya muna yung mga 126. Kuha ulit siya ng 4 na belt sa 126. Kaya saka siya mag 130. Di ba? That is what logic will tell us. Not unless there's a different conversation or may storyline between the two boxers, yun yung pwede, no? Like, nakagawa ng hype. Kumari ito, sino gusto mapanood dito? Locally, siguro maraming magsasabi. Parang nangyari kay Oscar De La Hoya, kay Margarito. Pero, ang goal kasi ni Manny Pacquiao dati is to get as many division champion. Kaya paakyat siya ng paakyat ng timbang. 'Di ba? Si Naoya Inoue, gusto niya, halata naman, undisputed. So if you think about it, meron siyang 2 laban pa daw sa super bantamweight. Kuwari, hindi siya lalaban ng super bantamweight. Hindi na, kasi nakuha niya na 4. Kuwari lang let's say, ayaw niya nakalabanin si Nery. Next fight na. So, sino ba yung mga champion ng featherweight? So, para hindi masayang yung state niya doon, kasi pag umakyat ka na, ang hirap na bumaba eh. So, para hindi masayang state niya doon, lalabanan niya lahat ng champion. 4 ang belts. So 4 na beses sa lalaban. So, sa panlimang laban. Unless, meron bang may hawak ng 2 belts ngayon. So, magandang pag-usapan, pero medyo malayo pa. Pero baka dumating ang panahon na magpang-abot yung dalawa. At pag nagpang-abot yung dalawa, sasabi ko lang sa'yo, pag umabot ang kamao ni Mark Magnifico Magsayo, tulog yan si Naoya Inoue. Well, that goes the same way with Naoya Inoue. But yun lang masasabi ko. Pero ano sa tingin nyo guys? May pag-asa ba ang ating kababayan? Sa tingin ko, ang masasabi ko lang kasi pag may makalaban talaga si Naoya na power puncher, that would change the complexion of the fight. So far kasi walang makatama, walang makasakit kay Naoya, and this is why this is happening. Kailangan mabago siya. Pag ikaw natatamaan ka na, knockdown ka, you either evolve to a different fighter or you become careful enough not to get punched or knocked out or knocked down again. So, yun po.